Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Naalimpungatan ako dahil sa pagtapik ni Bebe sa braso ko. Si ate, gigising na siya. I smiled at her nang makita ko kung gaano ito kasaya. Nilapitan ako nila Mama at Faye. Oh, thanks God, you're awake. Anong nangyari? I asked. Anong nangyari? You almost got raped. Mabuti na lang at nakita ka ng mga security guard. What the hell? Bakit naglalakad ka mag-isa ng alas 11 ng gabi? Naalala ko nangyari kagabi. Kung gaano ko natakot na baka patayin ako ng mga tambay na yun. Nakahinga din naman ako ng maluwag nang hindi nila natuloy ang plano ng mga tambay na yun. Huwag mong alalahanin yung anak. Matulog ka at kailangan mo magpahinga. Mahigpit kong niyakap si Mama at napahagulgol ng iyak. Hindi ko akalain na mararanasan ko ang sitwasyong iyon na napapanood ko lang sa mga television. Nakakatakot. Ma, muntik na ako maghahasa. Iyak ko. Hinaplos-haplos ni Mama ang likod ko. Sobrang saya ko dahil wala naman ang tunay kong ina sa tabi ko. Ang nandito lang ay siya bilang pangalawang ina ko na handang damayan ako sa mga ganitong sitwasyon. Don't cry and don't worry. Nakulong na ang mga taong balak manggahasa sana sa'yo. Kung bakit kasi hinayaan ka ng asawa mong umuwi ng gabi, di ba? Inis na sabi ni Faye. Sabay na dumapo ang tingin namin na bumukas ang pinto at iniluwa niyon si Rafael na bihis na bihis. Kung ganyan, yung asawa ko, sa totoo lang, hihiwalayan ko na talaga yan. Dahil sobra na. Kahit na wala ka namang ginagawang kasalanan ay parang pinaparusahan ka ng Diyos. Nakatingin lang ako sa galit na mata ni Rafael. Nagtitigan niya ako ay napayoko ako ng tingin. Hindi ko sinisisi si Rafael sa nangyari. Hindi ko siya sinisisi kung iniwan niya ako kagabi. Hindi ko siya kailanman sisisihin. Walang puso. Padabog na sabi ni Faye bago ito lumabas ng room ko. Tinapik naman ni Mama ang balikat ko. Iiwan ko muna kayo para makapag-usap kayo ng masinsinan. Tinitigan nito ang anak. Rafael, bawal magbasag dito ha. Nang makalabas na si Mama, ay dahan-dahan kong inabot ang kamay ni Rafael. Hindi siya umiwas kaya gumuhit ang ngiti sa mga labi ko. Rafael, huwag kang mag-alala. Hindi kita sinisisi. Panimula ko. Hindi mo talaga ako dapat sisihin dahil wala naman akong kasalanan. Sisihin mo yung sarili mo, Amara. Namuo ang luha sa mga mata ko ngunit pinigilan ko iyon para hindi tuluyang bumagsak. Gaano ba kalaki ang kasalanan ko sa kanya? Kapag tinitingnan niya ako ay pakiramdam ko kinamumuhian ako ng asawa ko. Oo, sige, kasalanan ko na. Huwag ka nang magalit sa akin. Tinitigan ko lang siya habang naghihintay ng sagot. Makalipas lang ilang minuto ay wala pa rin akong nakuha ni isang sagot. Pinitawan ko ang kamay niya at itinuon ang mga paningin sa magandang tanawin sa labas. Nakikita ko kung gaano kasaya ang mga puno sa pagsasayaw dahil sa hangin na hatid nito. Kailangan ko nang umalis. Teka, saan ka pupunta? May meeting ako. Hindi mo ba ako babantayan? Hisay. Okay ka naman na, di ba? Nandito naman si Mama, hindi ka niya pababayaan. Hindi man lang niya ako hinintay na sumagot at kaagad nang umalis. Pakiramdam ko, may mali sa pagsasama namin. Pakiramdam ko, may ibang taong dahilan kung bakit ganito na si Rafael. Inabot ko ang cellphone kong nakapatong sa maliit na table. I dialed someone's number. Hello, are you available? Of course. Sundan mo ang asawa ko. Alamin mo lahat ng ginagawa niya at kung anong pinagkakaabalahan niya. Siguraduhin mong hindi niya malalaman na pinapasundan ko siya.
Update me all the time. Name your price. Sabi niya sa akin kung magkano. Kaya ko naman bayaran ang halagang iyon. Magbabayad ako kahit na gaano kalaki. Malaman ko lang kung anong pinaggagawa ni Rafael sa tuwing hindi siya umuwi sa akin. Hindi ako mapakali ngayon dahil sa kaba na nararamdaman ko. Ang sabi ni Edric ay ngayon niya isasend sa akin ang mga details na nakuha niya sa pag-iimbestiga sa mga ginagawa ni Rafael. Si Edric ay classmate ko ng college. Isa siyang secret agent kung kaya't madali lang sa kanyang trabahong ito. Malapit ko din siyang kaibigan kaya hindi niya ako matanggihan sa pabor ko. Dalawang araw na simula nung makalabas ako ng ospital. 2 araw na rin ang hindi ko pa nakikita si Rafael. Parang wala siyang asawa. Di man lang niya inisip na may naghihintay sa kanya. Hindi ko nga alam kung saan siya tumutuloy. Gusto ko sanang tanungin si Paulo ngunit ayoko madamay pa siya sa gulo namin ni Rafael. Nang magring ang phone ko ay kaagad ko itong sinagot. Na-email ko na sa'yo, Adi. Check mo na lang. Okay. Thank you, Edric. Hindi na ako nakipagtsikahan pa at pinutol na ang linya. Kaagad ko itong inopen ang laptop na nasa harap ko at binuksan ang email na galing kay Edric. Binasa ko lahat ng nakalagay doon. Sa Ravino L Condominium, siya kasalukuyang nakatira. Room 107. May sinend din sa akin sa Edric ng mga CCTV footage. Di naman nagdadala ng babae si Rafael sa kondo niya. Bukod dun ay nabasa ko rin na puro business trip ang mga pinupuntahan ni Rafael. Ngunit may isang nakaagaw ng atensyon ko. Rafael Escalante announced to his business partners that he and his wife are already separated. I clicked the video and it was 2 days ago. Nung ma-ospital ako, kaya pala bis siya dahil may interview siyang gaganapin. Sunod-sunod na bumagsak ang mga luha ko dahil sa nalaman ko. Bakit hindi ko alam? At bakit niya sinabi sa lahat na we're separated? Hindi ko nga malaman ang dahilan kung bakit nilalayuan niya ako. Ang sakit-sakit na. Gustuhin ko magsumuko pero hindi ko kaya. Hindi ko talaga kaya. Hinawakan ko ang parte ng puso ko upang maibsan ang sakit. Ngunit mas lumala iyon nang muli ako makatanggap ng email mula kay Edric. He sent me a photo of Rafael inside a flower shop picking the best bouquet. Lalo naging mas magulo ang utak ko. Hindi ko na alam kung anong uunahin ko. Hindi pa ako tapos sa isang problema tapos ngayon may bagong problema na naman akong kailangang alamin. Sino ang bibigyan niya ng bulaklak? Huminto ang taxi na sinasakyan ko sa harap ng Ravino L Condominium kung saan nakatira ngayon si Rafael. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit bumili siya ng kondo. Hindi rin ito nabanggit sa akin ni Papa. Siguro ay binili niya ito para may pagdadalhan siya ng mga babae niya. Malalaman ko pa rin yun. Bumaba ako ng taxi at diretsong pumasok sa loob ng condominium. Sumakay ako ng elevator at pinindot ang 7th floor. Wala naman akong nararamdamang kaba o kahit nakirot sa dibdib. At hindi ko naman naawayin sa Rafael. Gusto ko lang na malaman kung anong ginagawa niya at kung maayos ba ang tinitirhan niya. 3:00 pa lang ng hapon at sigurado akong nasa opisina pa si Rafael. Nang tumunog ang elevator ay kaagad na akong lumabas. Bago ko hanapin ang room 107 ay nagtungo muna ako sa isang receptionist. Hindi po pwede, ma'am. Binaba ko ang suot kong black glasses at inalis ko rin ang malong na suot ko. Bigay pa ito ni mama nung high school ako. I am Amara Escalante. Asawa ko si Rafael Escalante. Pasensya na po, ma'am. Saglit lang po. Inabot niya sa akin ang keycard ng bahay ni Rafael. Nakangiti ko naman itong kinuha. Thank you. Tinalikuran ko na ang babae at dumiretso na sa paglalakad. Mabuti na lang at nahanap ko kaagad ang bahay ni Rafael. Nang mabuksan ko na ay kaagad na akong pumasok. Malinis na tao si Rafael. Namangha ako nang makitang sobrang linis ng sala. Walang kahit na anong frame na nakasabit sa bawat dingding. Nagtungo ako sa kusina at dahan-dahang binuksan ng refrigerator.
Napalunok ako nang makitang walang laman ng ref. Dumapo ang tingin ko sa rice cooker na walang laman. Madumi pa ito at halatang hindi pa nahuhugasan. May isang pinggan din sa lababo na hindi pa nahuhugasan. Siguro dahil sa pagmamadali niya ay hindi niya nalinis ang mga dapat linisin. Hinubad ko ang suot kong cardigan at sinimulan na linisin ang mga nakikita kong kalat sa kusina. Inabot lang ako ng ilang minuto bago nagtungo sa kwarto niya. I smiled nang muli kong maamoy ang mabangong hatid ng bawat gamit ni Rafael. Pakiramdam ko, nasa tabi ko na ulit siya. I miss his scent. I miss my husband. Napahawak ako sa bibig ko nang makita ko ang litrato namin ni Rafael nang ikasal kami na malinis at nakapatong sa study table. Dahan-dahan ko itong hinawakan. May namuong luha sa mga mata ko. Okay lang sa akin kahit na hindi ako inuuwian ni Rafael. Basta naaalala niya ako, okay na yun. Bumagsak ang mga luha ko nang makita ko sa malaking frame ang litrato namin noong kasal namin. Sinusuotan ko ng singsing si Rafael at tanging kamay lang namin ang kuha sa litrato. Matagal din akong tumambay sa kwarto ni Rafael. Sa tuwing hihiga ako sa kama niya ay pakiramdam ko yakap-yakap ko siya. Tiningnan ko kung anong oras na. Naku, 5:00 na pala ng hapon. Kinuha ko ang cellphone ko para tawagan si Elena. Elena, where are you? Grocery ako, Day. Tamang-tama, may ipapabili ako. Ite-text ko na lang sa'yo. Sige, wait ko yan. Pinutol ko na ang linya at itinext na kay Elena ipapabili ko. Bago ako aalis ay lulutuan ko muna si Rafael ng ulam para naman makakain siya ng maayos. Binuhos ko lahat ng effort ko. Dumating na rin ang pinabili ko kay Elena. Una kong ginawa ay nagsaing ako at nagsimula na magluto ng sinigang na baboy. Inabot ako ng 1 oras sa pagluluto. Mabuti na lang ay hindi pa dumadating si Rafael. Hindi niya pwede malaman na nagpunta ako dito. Kinausap ko na rin ang isang receptionist na huwag sabihin kung kanino galing ang niluto kong sinigang. Inabot ko na ang bag ko at takmang aalis na nang, naku, bumakas ang pinto. Namutla ako nang makita si Rafael na nagulat din sa nakita niya. What are you doing here? Hindi ako kaagad nakasagot. Ano nga bang ginagawa ko dito? Hindi ko rin alam. At paano ka nakapasok dito? Nilabas ko ang keycard at pinakita yun sa kanya. I have your keycard. Where did you get it? This is my private place. At bakit? Asawa mo naman ako, Rafael. We're already separated. Separated? Desisyon mo yan, Rafael. Sarili mong desisyon. Ininform mo ba ako bago mo sinabi sa mga ka-business partners mo? Di ba hindi? Umalis ka na. Rafael, tao rin ako kagaya mo. May damdamin din ako. Tinalikuran ko na siya dahil hindi ko na kaya. Halos araw-araw nasasaktan ako. Hinayaan kong bumuh sa mga luha ko habang naglalakad. Pinagtitinginan ako ng mga tao na natili lang sa baba ang tingin ko. I don't deserve this. Hindi niya dapat ako itrato ng ganito. Nagiging mas malala na siya. Hindi niya na alam na ang sakit-sakit na. Habang nasa sasakyan ako ay hindi ko mapigil ang pagbuhos ng mga luha ko. Halos araw-araw na akong umiiyak. At ang dahilan nito ay ang sarili ko pang asawa. Nangako kami sa Diyos na hindi namin sasaktan ng isa't isa. Nangako kami na aalagaan namin at mamahalin ang bawat isa. Hindi mag-iiwanan sa hirap at ginhawa. I want to be loved. Gusto kong maranasang mahalin ng taong mahal ko. Dahil hindi ko naramdaman iyon sa pamilya ko. Anong dahilan ng pag-iyak mo? Biglang tanong ng driver. Hindi ako agad nakasagot sa tanong niya. Siguro ay naiirita na siya sa pasinghot-singhot ko kaya nagtanong na siya. Ilang saglit pa ay inabutan niya ako ng panyo. Hindi nakakatulong ang panyo para mabura ang madilim at masasakit mong pinagdadaanan. Ngunit makakatulong ito upang mabura ang mga luhang bumabagsak sa iyong mga mapupungay na mata. Wala akong dalang panyo o tissue man lang kaya no choice ako. Kinuha ko ang inabot niyang panyo. Malalampasan mo rin yan kung magpapalaya ka ng taong dahilan ng pag-iyak mo sa araw-araw. Kasabay ng sinabi niya ay siyang paghinto ng sasakyan sa harap ng bahay ng pamilya ni Rafael.
Nagagalit ang tao dahil may mabigat na dahilan. Ngunit kung mahal mo talaga at kung kaya mo pa, magtiwala ka. Mas matimbang ang pagmamahal kaysa sa galit na nararamdaman. Ano pong ibig niyong sabihin? Same problem, same love story, same situation. Hindi ko siya maintindihan. Inabot ko na lang sa kanya ang bayad at dali-dali nang bumaba. Weird. Pumasok ako ng bahay at nadatnan ko si Beve na pinaglalaruan ng isang kumpol ng bulaklak. Amara, my loves, salubong sa akin ni Faye. Oh, nandito ka pa? Akala ko ba bumili ka ng bahay? Tumawa ako nang makita kong nakabusangot ang mukha niya. I canceled it. Peruin mo ba naman, ang may-ari pala ng condominium na yon ay Santillan? Santillan? Dati siyang may nakwento sa akin. Gumisi na lang ako nang maalala ko kung sino ang tinutukoy niya. Ayaw mo ba nun? Magkikita uli kayo? No way. Ayoko magkaroon ng connection sa lalaking yon, no? Hindi ko na lang siya pinansin. Umupo ako sa tabi ni Beve. Bakit parang nakita ko na ang bulaklak na to? Kaagad kong kinuha ang cellphone ko para tingnan ang email na sinend sa akin kagabi ni Edric and I am totally right. Beve, who gave you this? Turo ko sa bulaklak. This? Kuya Rafael po, ate. What? So, ang binigyan niya ng bulaklak ay si Beve? Bakit Amara, may problema ba? Singit ni Faye. Si Rafael ba yung nagbigay nito? Turo ko muli sa bulaklak. Tumango naman si Faye. Oo, nandito siya kahapon. Medyo nag-i-improve na kasi sa pagsasalita si Beve kaya tinanong niya kung ano yung gustong reward ng kapatid niya. Ang sagot naman ni Beve ay bouquet of flowers daw. So, hindi ibang babae ang binigyan ni Rafael ng bulaklak, kundi ang kapatid niya. Napahinga ako na malalim. Mali na naman ako. Ay nako, alam mo ba Amara? May secret nga sila ni Rafael eh. Reklamo ni Faye habang kumakain ng cookies. Beve, anong secret niyo ng kuya mo? Sabihin mo na sa amin. Beve laugh. Secret! Natutuwa ako kapag nakikita ko si Beve na masaya. Mahal na mahal ni Rafael ang kapatid niya. Isang ugali na nagustuhan ko sa kanya. Ang clue po ay about kay Ate Amara. Pagkasabi niya nun ay tumakbo siya paakyat sa itaas, bit-bit ang bouquet na bigay ng kuya niya. Gusto mo ba maging model? Ngumiti lang ako dahil sa sinabi ni Tim. Wala akong hilig sa pagmamodelo, lalo na't magsuot ng labas ang kaluluwa na damit. Sayang ang ganda mo kung hindi mo gagamitin. Dagdag niya. Ay nako Tim, puputi lang ang buhok mo sa kakapilit dyan kay Amara. Singit naman ni Elena na busy sa paglalagay ng foundation sa isang model. Ang galing talaga ni Elena pagdating sa pagpapaganda. Ayoko, wala akong hilig sa mga ganyan, tsaka hindi naman pang Miss Universe ang ganda ko eh. Biro ko, they both laugh. What if, ako na lang kaya ang kuhain mo Tim, kahit mag-offer ka lang sa akin ng 1 million, hindi kita tatanggihan. Ang kapal naman ng mukha mo Elena, sa magaspang mong mukha. Nako, puputok na ang butsi ko. Hinayaan ko silang mag-usap. Tumayo ako para maglibot-libot. Nandito kami ngayon sa isang resort kung saan gaganapin ang fashion show. Wala naman akong gagawin sa bahay kaya sumama na lang ako dito kay Faye. Ay, Elena pala, sorry. Bukod doon ay siya na rin ang bahala sa dinner namin dahil malaki ang makukuha niyang pera sa pagma-makeup ngayong gabi. Hoy, babae! Nandito ka lang pala, bungad ni Elena. Naglilibot-libot lang ako. Napaaray ako nang bigla niya akong hampasin sa braso. Mahina ako naman siyang tinulak. Bakit pa nangahampas ka? Masakit yun Nakakainis. Bakit? Di ba dumadating ang isang model? 20 minutes na lang magsisimula ng fashion show. Si Tim ang head ng fashion show ngayong gabi. Nagset sila ng fashion show para sa pagbubukas ng isang resort na pagmamayari ng mga shinseng. 5 models lang naman ang rarampas sa stage. Suot ang magagandang evening gown na gawa ni Tim. Maiwan muna kita. I-check ko lang kung dumating na si Glenda. Tumango ako. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa mapunta ako sa dalampasigan.
Pinakinggan ko ang mga hampas ng alon. Dahan-dahang gumuhit ang mga ngiti sa labi ko na may pumasok sa alaala ko. Huwag mong hayaan na sirain ng kalungkutan ang masaya mong buhay. Sasamahan kita sa dilim. Natauhan ako bigla. Hinila ako ni Elena. Sinasaktan na niya ako ng pisikal ha? Sigurado akong stress na talaga siya dahil hindi pa dumadating ang isa nilang modelo. Elena, ano na naman ba? Reklamo mo. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Nagulat akong hilahin niya ako pabalik sa venue. Pagkapasok namin sa dressing room ay tinulak niya ako dahil ang para bumagsak ako sa malambot na sofa. Ngayon ko lang naintindihan kung anong binabalak nila. Tsaka ka na magreklamo, Amara, kapag tapos na ang fashion show. Pulong ni Tim. Walang may nagsalita na kahit sino, kahit na si Tim at kahit na si Elena, busy sila sa pag-aayos sa akin. Ang ibig sabihin ba nito? Isa ako sa lalakad mamaya sa stage. Gagawin ko. Nakatayo lang ako dito sa gilid habang nag-iisip kung paano hindi kabahan. May theme ang event na ito. Sinabi na sa akin ni Tim. Tinuro na rin niya sa akin kung paano ang tamang paglalakad. Sa loob ng 20 minutos ay nagawa namin yon. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ngayon na lang ulit ako nakapag-ayos ng ganito. Ngayon na lang din ako nakapagsuot ng magandang gown. Tonight, I am wearing a color lavender long gown na may slit mula sa legs pababa at labas ang likod. Pinasuot din nila sa akin ang 9 inches na high heels na kulay silver. Bagay na bagay din ang makeup ko sa kulay ng suot kong gown. Ang buhok ko naman ay medyo basa na magulo. Ito daw ang tinatawag nila na wet hair. Suot ko rin ang kwintas na bigay ni Rafael. Ginausap rin ako kanina ni Tim kung pwede ko daw bang kuhain muna ang wedding ring ko. Di niya sinabi ang dahilan kung bakit. Sumang-ayon na lang ako sa kanya. Sandali lang naman daw. Amara, mag-ready ka na. Pulong ni Elena. Kahit na anong mangyari, huwag kang hihinto. Huwag kang magugulat. Tinaasan ko siya ng kilay. Bakit? Basta, Adi, be ready, sulpot ni Tim. Umayos ako ng tayo nang makita kong nag-umpisa ng rumampa ang nauna sa akin. Ako na ang susunod. Amara, please, do it properly. Hindi ko alam kung bakit ganito ang asta ni Elena. Pinakitaan ko siya nagtatanong na muka. Rafael is here. Tapos nang rumampa ang nauna sa akin at ako na ang susunod. Aaminin kong bigla akong ginapangan ng kaba nang malaman kong nandito si Rafael. And of course, this color of gown is dedicated for a girl who will fight what's belong to her and never give up. The power of lavender. Huminga ako ng malalim habang nakapikit. I can do it. I believe in myself. Kailangan kong itapon muna ang pagiging mahiyain ko. At yun na nga. Nag-umpisa na akong maglakad ng dahan-dahan. Sentro ang tingin, walang emosyon, and of course, critical eyes. Nagsihiyaw ng mga taong nanonood. Nakita ko rin ang gulat sa mga mata ng guest. At isa na doon ang asawa kong si Rafael. Alam kong kahit kailan ay hindi pa niya ako nakita na ganito ang ayos. Hindi ako nagpatalo sa kaba. Hindi ako nagpatalo sa mga tingin ni Rafael. Patuloy lang ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa unahan, sa mismong harap ng asawa ko kung saan siya nakaupo. I pause like a goddess and I can feel the eyes of audience watching my curved body. Before I turn away, ginawa ko na ang tinuro kanina ni Elena sa backstage. I crossed over and then I turned confidently and flipped my hair. Ramdam ko ang paglipad ng buhok ko at alam kong nagawa ko ng walang sablay ang plano. Wow. Just wow. She's amazing. I like her. Rinig kong hiyawan ng mga tao. I smiled wildly nang sa wakas ay nagawa ko ng tama ang tinuro sa akin nila Tim at Elena. Lumabas ang 4 ko pang kasama para sa last pause namin. Ako ang sentro na nasa gitna. May mga reporters din na nagkakagulo. Maraming photographers ang abala sa pagkuha ng litrato namin. Oh my God, Amara! Bungad sa akin ni Tim sabay yakap. You're so amazing. You're the goddess. Halos hindi rin ako makapaniwala na nagawa ko na maayos ang itinuro nila sa akin. Kahit na hindi ako marunong sa mga ganito ay nagawa ko pa rin dahil naniniwala ako sa sarili ko at ayokong mapahiya si Tim.
At minsan ko lang maranasan to kaya itotodo ko na. Ganito pa rin ang ayos ko nang lumabas kami ng dressing room para makihalubilo sa labas. Maraming guest ang mga dumating, karamihan ay mga businessman. Nakasunod lang ako kay Tim dahil gusto daw ako makilala ni Mr. Shinseng and his business partners. Amara, yung sinasabi ko sa'yo, hindi ako sang-ayon kay Tim ngunit kailangan ko itong gawin kahit na hindi ko alam ang dahilan niya. Good evening, Mr. Shinseng. Bati ni Tim. Bata pa si Mr. Shinseng, siguro ay nasa mga 20s pa lang ito. Gapo din at kitang-kita sa suot niyang tuxedo ang hurma ng katawan niya. Pero mas maganda pa rin ang katawan ng asawa ko. Hello, Tim. I really like your fashion show. Siyempre, ako pa ba? By the way, hinigit ako ni Tim, papalapit sa kanya. Hindi ko kilalang ibang mga kasama ni Mr. Shinseng pero siguro mga kilalang tao din ang mga ito. This is Amara. It's nice to see you po, Mr. Shinseng. Inilahad ko ang kamay ko upang makipagkamayan. Ngunit nagulat ako nang hindi niya ito tanggapin. Hindi niya ito tinanggap upang makipagkamayan, kundi ang halikan ang likod ng kamay ko. It's nice to see you too. He smiled sweetly. Kaagad kong binawi ang kamay ko. Wala akong nakikitang wedding ring, Mr. Fernandez. I told you, Rafael tells us that they already separated. Mas lumawak ang ngiti ni Mr. Shinseng. Umakbang siya papalapit sa akin. Hinikit naman ako ni Tim para mapaatras. Alam kong mabilis but... Tim, I like this girl. You can't like her? Sabi ng tao sa likod ko. She's already married. When I heard Rafael's voice, I was about to turn around when he grabbed my waist, approached into him.